Good day! Today, I will present our monthly budget. So, ang purpose nitong presentation na to is ipakita yung expenses and income namin or kung may savings ba kaming natitira. Ito yung kabuuan yan. Ito po yung kabuuan ng gawa kong monthly budget namin. So, first is food. Kita nyo naman po. Then, hygiene. Next is cleaning materials. Then, utilities. Children's allowance. Other expenses. Andito na din po yung total expenses namin, then yung income, then lastly is sa savings. So, mag-focus muna tayo sa food. So, nakakagastos po kami sa rice ng 2,500. Sa bayan naman po is 9,000. Sa eggs, 270. Then sa water is 400. Coffee, 1,350. Then sa snacks naman po is 1,300 pesos. Then sa condiments po is 350 pesos. So, para po makuha yung total niya, ginagamit ko po itong formula na ito, this one po. So, ang total niya po is ito. Total niya is 15,170 pesos. Then, next po is sa hygiene. So, itong mga product na po, ito is for our personal use. First po is sa bath soap, 280 pesos. Sa shampoo, 200 pesos. Sa conditioner is 200 pesos. Then, sa toothpaste po is 250 pesos. Sa deodorant po, 135 pesos. Sa tissue naman, 120 pesos. Then, sa cotton buds po is 40 pesos. Sa alcohol naman is 85 pesos. And sa wipes naman po is 110 pesos. Then, lastly po is sa hand lotion po. Then, ito po yung ginamit kong formula dyan. So, parang inad lahat yan, pero mas napadali yung formula dahil mas napadali yung pag-compute po dahil sa ako dito ng number, magiging automatic pa rin po siya. Like yan. Oh, 1,602 na po. Automatic po siya kasi tama po yung ginawa ko. Yes. Then so, cleaning material. First is sa detergent soup, 250 pesos. Detergent powder, 240 pesos. Zonrox bleach, 75 pesos. Clorox, 80 pesos. Dishwashing liquid, 250 pesos. Then sa lastly sa fabric conditioner, which is 210 pesos. So, ganito na naman po yung ginawa kong formula dyan. Total na na-compute ko po is 1,105 pesos. Then next is sa utilities naman po. So, sa utilities po, andyan na po yung electricity bills po is 1,800. So, naman po is 400 pesos. So, ang total niyan is 2,200 pesos. Yan po yung ginamit kong formula. Yan. Then sa children's allowance naman po is, bali po 3 kaming nag-aaral pa or student sa bahay. So, 500 every week. So, ang total nun is 2,000 each sa amin. So, 6,000 po lahat ng total yan po. Yan. Then, yung other expenses po namin, which is gasol, clothing, and fees. So, sa gasol po is 915 pesos. Sa clothing naman po is 500 pesos. Then, lastly is sa fees po. 1,000 pesos. Yan, ito po. Yan po yung formula na ginamit ko. So, yan po yung total. Ang total po is 2,415 pesos. Yes po. So, ito naman po yung total expenses namin. So, ang ginawa ko po dyan is addition po sa lahat ng categories po like food, hygiene, cleaning materials, utilities, children's allowance, and other expenses. So, parang pinag-plus ko po siya lahat. Pero ito po yung ginamit kong formula para mapadali. This one po. So, ang total expenses namin is 28,490 pesos.
Then next is sa income. Ito naman po sa income namin. Income po namin is ito po nakuha po kay mama, kay lola and kay lola. So 20,000 pesos kay Jean, kay Early naman po is 5,000, then kay Ray is 9,000. So ang total po niyan is 34,000 pesos. So sa savings naman po is ang ginawa po diyan is sa yung income po minus ko po sa expenses, pero po yung formula na ginawa ko. So yan. So ang total savings po namin is 5,500. So dito naman po tayo sa graph presentation ko. Then ito po, dito naman po dito sa presentation ko na yung bayan po talaga yung pinakamalaking expense na nagagastos namin, which is 9,000 pesos. Then sunod po is yung sa rice, which is 2,500 pesos. Then hanggang sa magsunod-sunod na po. Tapos po yung pinakamababa po dyan is yung ito, eggs po, which is 270 pesos. Next is sa hygiene po. Dito naman po dyan sa hygiene, pinaka mataas po is sa batsu. Then ang pinakamababang expense naman po dito sa is cotton buds, which is 40 pesos. Yan po. Ito naman po dyan. Then next is sa cleaning materials. Gap yung sa dishwashing liquid, tapos sa detergent soup po. Same po silang 250. So ang pinakamababa po is yung Zonrox Beach, which is 75 pesos po. Then next is dito naman po sa utilities. Dito naman po dyan, yan. Yung water po, 400 pesos. Tapos yung sa dito po, mas mataas siya, which is 1,800. Then sa children's allowance naman po, yan po. Since isahan lang naman. Yan. Then next po is, yan. Ito naman po yung graph or yung graphic na other expense. Then lastly is yan, total expense. Yan, dito naman po dyan. Ito po yung sa savings naman. Talagang malaki yung income. So ito po. Yan. So ayun lang po. Ang purpose po talaga nito is ipakita yung expenses, income, and yung savings na so napansin po naman po natin na may natitira po talagang savings, which is pwede po siyang magamit sa emergency or kapag may materials na needed kami sa school, ganun po.